The lesson is listening prayer. Alright? Maiksi lang po ito, mga kapatid. And this is some kind of an equipping. Kasi ang mga Kristiyano po, mga kapatid, napaka-importante na lahat ng Kristiyano alam nila kung paano makinig sa tinig ng Diyos. Gusto niyo po matutunan kung paano makikinig sa tinig ng Diyos? Kayo po, ng mga nanonood sa YouTube and Facebook Live natin na yan, do you want to know how to listen to the voice of God? So this is a very interesting topic. Listening to the voice of God gives us directions. Next slide, please. Yan. Gives us directions, cautions, encouragements, and revelations. Directions, cautions, encouragements, and revelations. Kapag alam mo ang tinig ng Panginoon, ikaw ay mabibigyan ng Panginoon ng direksyon sa buhay mo. Di ba? Ang hirap naman na nagdadrive ka, hindi mo alam kung saan ka pupunta. Alam niyo, hirap ako mag-drive sa gabi, lalo na sa mga lugar na hindi ko kabisado. Napakalaking tulong ng Google Maps sa akin. Napakalaking tulong ng Waze sa akin. Lalo na sa mga lugar na may mga one-way or gabi na, hindi mo na alam. So kung hindi mo alam ang tinig ng Diyos, hindi mo naririnig ang tinig ng Diyos, maliligaw ka, wala kang direksyon. Isa pa po, kapag hindi mo naririnig ang tinig ng Diyos, hindi mo alam kung may panganib na parating. Amen. No? Doon sa Waze ngayon, merong accident approaching. Okay. Or railroad approaching, pedestrian. Tama po ba? So merong warning. Police spotted ahead. Minsan naman doon sa yung GPS yung sa mga expressway speed camera, 'di ba? Para alam mo kung mabilis ka, overspeeding ka. 'Di ba? Ang ganda noon. 'Di ba? May rate yung sasakyan mo kapag merong GPS, nagsasalita siya, no? Speed camera ahead. So pag nakita mong lagpas ka sa speed, kasi may nakalagay doon kung ilang speed lang, babagalan mo. Di ba ang ganda kung ang Diyos mismo ang sinasabi sa'yo, anak, bagal-bagalan mo yung kamunduhan kasi mapapahama ka dyan. Get rid of worldliness and carnality and fornication and all of these sins of the flesh. Do you want to hear God speak to us like that? Like, anak, huwag kang pumunta sa lugar na yun kasi I tell you, you will be defiled. Amen? God gives us directions. God gives us cautions or warnings. And of course, ang kagandahan doon, kapag naririnig mo ang boses ng Panginoon, God is a real encourager. Have you been encouraged by the Word of God? Kanina lang habang nag-share ako mismo na-encourage. No? Hindi ako natatakot mamatay. Pag binabalitaan ako nakapatira na matay, congratulations. Amen po ba? Congratulations. Graduation. Finally, no more pain. And the Father will finally embrace you and you will feel the tangible embrace of the Father. Isn't that an encouragement? Hindi, walang pag-asa sa kaya sila napunta mo ka na. Di ba? No, God is an encourager. And He will give you encouragement. And He will give you revelations. Everybody say revelations. Revelations are not just informations. Revelations are words of the Lord that can bring about transformation. Kaya importante na naririnig natin ang boses ng Diyos. Ngayon, pag nagpe-pray po ba kayo? Paano po ba kayo mag-pray, mga kapatid? Paano kayo mag-pray, mga kapatid? Pag nagpe-pray po tayo, dalawa ang ginagawa natin. Di ba? Una, ikaw ay nagsasalita. Pangalawa, ikaw ay dapat marunong ding makinig. Amen? Ang pananalangin po, ang pag-usap sa Diyos ay two-way. Amen? Hindi lang ikaw yung salita ng salita. I tell you, kung bibigyan mo ng pagkakataon ng Diyos, ito, papracticein natin bibigyan mo ng pagkakataon ng Panginoon na mangusap sa iyo, mas marami siyang gustong sabihin sa iyo kaysa sa gusto mong sabihin sa Kanya. Kaya lang ang nangyayari, kaya hindi po nalago ang mga Kristiyano, pag nagpe-pray, nagmamadali. Diba? Pag magpe-pray, Lord, Lord, pasensya na tanghali na ako nagising malilate ako sa opisina. Lord, bahala ka na, pagpalain mo na lang ako, ganyan. Amen.
Tapos, paano na sabi nito, may sasabihin pa ako. Masyado ka nagmamadali. That's why you miss the wonders and the wonderful fellowship with God because hindi mo na-practice yung discipline of listening prayer. Amen? So, meron tayong talking to God, meron tayong listening to God. Alright, ano sabi sa James chapter 1 verse 19? My beloved brothers, understand this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to anger. No? Have you ever wondered why God gave us 2 ears and 1 mouth? Okay? Because God wants us to listen more and talk less. Sino yung gusto ganyan? Mas gusto nakikinig sa Panginoon kaysa mas marami siyang sinasabi. Well, that's what James told us. James 1:19 said, My beloved brothers, understand this. Everyone should be quick to listen, slow to speak. Ano sabi sa Tagalog? Tandaan ito, mga minamahal kong kapatid, dapat maging handa kayo sa pakikinig. Dahan-dahan sa panalita at huwag agad magagalit. Sabi mo sa katabi mo, huwag agad magagalit. Oo. Yung mga masalita, no, maraming sinasabi, magagalitin, hindi nakakalugod sa Panginoon eh. Buti na lang mayroong repentance. Amen po ba? Buti na lang ang Panginoon natin is so merciful and so gracious. Pero alam nyo, sa mga Kristiyano, iba po yung, parang ganito yan, no? Ang kalabaw, gustong-gusto niya naglulublob sa putikan. Sino dito nakakita na ng kalabaw? Okay, buti naman, nakakita na kayo. Anong tawag dun sa lubluban ng kalabaw? Pusak ba yan? Ano yan? Lusak. Diba? Pusakal daw. Pusakal, ano yun eh, criminal yun eh. Lusak. Gustong-gusto ng kalabaw. Putikan yun, di ba? Gustong-gusto niya yun. Pero tingnan mo yung tupa. Ayaw na. Di ba? Pag matalsikan lang, ayaw. Di ba? O yun lang, mga namin eh, mga namin, apo tawag namin. Pag nadumi, di ba? Ayaw na ayaw. Gusto malinis. Di ba? Ang mga Kristiyano, hindi na po kalabaw. Tayo ay mga tupa ng Panginoon. Hindi na natin gusto naglulublob sa lubluban ng kasalanan. Ayaw mo nang maglublob doon. Kung ikaw man ay matalsikan, natalsikan. Iba yung natalsikan sa sinadya mo lumublob. Tama po ba? Kung ngayon matalsikan, magpahugas ka sa Panginoon. Kasi you do not belong to that sinful nature anymore. You are a new man, you are a new creation. Kaya po ang sabi dito, ay dapat tayo ay dapat maging handa sa pakikinig, dahan-dahan sa pananalita at huwag agad magagalit. Because the wrath of man does not bring the righteousness of God. Amen po ba? So, ngumiti na lang. Amen po ba? At magpatawad. Yan ang dapat na gawin natin. Now, how do God communicate to us, mga kapatid? How do God communicate to us? Paano po ba nagko-communicate ang Diyos sa atin? Meron ako kinuha na 4 na pamamaraan, pero marami po ito. So, number 1, through His written word. The scripture. Sino sa inyo meron ganitong Bible? Yan. Ulitin ko, kung wala kayong Bible, ibenta nyo yung bahay nyo, bumili kayo ng Bible. Mas mahalaga na may Bible kayo, kaysa may bahay kayo, hindi nyo naman alam ang salita ng Diyos. Okay? So, God communicate to us through His written word, the scripture. Psalm 119 verse 105, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Kapag nagbabasa ka ng salita ng Diyos under the leading and the anointing of the Holy Spirit, God is speaking to you through His word. Itong mga letra dito, buhay po yan kapag buhay ang Diyos sa puso nyo. Bumubukas po yan, tapos hinihigop ka niyan. Tapos dinadala ka dun sa panahon ni Elijah. Amen? Si Joy, si Chris, at si Gizmo. Oh, Superbook. Alright. So, ngayon, high-tech na yung Superbook, hindi na ganito, no?
No, spaceship na yung ganun. I mean, na digital na. Alright. So, pangalawa po, how do God communicate to us? Through the preaching of the pure word of God. Acts 13:44. Mababasa niyo ang mga tao ay nagkatipon para pakinggan ang salita ng Diyos. Sa pamamagitan ng ano? Sa pamamagitan ng pangangaral ng mga apostol. So God communicates. Kayo po ba kapag uma-attend o nakikinig ng mga sermon na ganito, feeling nyo nangungusap ang Diyos sa inyo? Yes. Ganun po mangusap ang Panginoon. Amen? So kung tao ang kakausapin niya, tao rin ang gagamitin. Kung manok ang pangangaralan niya, siyempre manok ang gagamitin niya. Amen po ba? So, kaya po, ipinapanalangin dapat yung mga ngaral para yung buhay maging maayos at maipangaral ay pure Word of God. Clear Word of God. Alright, so, number 3, God communicate to us through God-ordained circumstances. Alam niyo po ba yung mga pangyayari sa buhay natin ginagamit ng Panginoon para mangusap siya sa atin? Amen? Mga senyales. Sino po yung sa Bible, ay nakita nyo na Gideon, Judges 6:38, di ba? Judges 6, sino po yan? Nasa Judges 6:38. Gideon? Hindi pa sigurado. Sino po yan? Yung sabi niya, Lord, kung talagang tatalunin ng mga Midianita sa pamamagitan ko, di ba? Pwede ba makahingi ng tanda? Kumuha siya ng balat ng tupa. Di ba? Sino po yun? Gideon. Ano sabi ni Gideon? Di ba? Sabi niya, Lord, kapag bukas pagising ko, basa yung tela at tuyo yung paligid, ibig sabihin di ba? Ibig sabihin, totoo nga. Mga circumstances, mga senyales. Naniniwala ba kayo doon, mga kapatid? Huwag lang pamahiin, yung may dumaan na itim na pusa, huwag na tayong tumuloy. Hindi ho yun ang ibig kong sabihin. Amen? Ibig sabihin, galing sa Panginoon ng mga senyales. Amen? Habang ikay nananalangin, ang dami niya ni Lord ng mga God-ordained circumstances. So, hindi pa, ito si Gideon, sigurista. Nabasa niyo po ba ito? Judges chapter 6. Sigurista siya So, Lord, huwag ka naman magalit sa akin. Pwede ba pa isa pang request? Para sure lang. Bukas po, baligtarin nyo naman. No? Yung isa naman yung tuyo, isa naman yung basa. Pag-gising niya, kinabukasan, pinakita ng Panginoon sa kanya. So, gumagamit ang Panginoon ng ganun. To communicate to us. Gumagamit ang Panginoon sa ganun. Kaya ang Diyos, napakaraming paraan para mangusap sa atin Kaya hindi pwedeng hindi nangungusap ang Diyos sa iyo. Kaya ka nga nandito Natanggap mo sa Panginoon na dapat nandito ka ngayon. Amen? Nangusap ang Panginoon sa iyo. Pang-apat po, through His voice in our minds. Or sometimes through our physical ear. 1 Samuel chapter 3 verse 6. Di ba? Sabi ni Lord kay Samuel, Samuel. Tumayo ang Samuel. Lumapit doon kay Eli, yung high priest. Sabi niya, boss, tinatawag niyo ba ako? Diba? Sabi hindi kita tinatawag. Matulog ka ulit. Nangusap ulit ang Panginoon. Samuel, tumayo ulit. Diba? Sabi naman ng high priest, hindi ako yan. Teka mo, sabi mo, baka si Lord yan na. Sa susunod, pagbalik mo, tinawag ka, sabi mo, here am I, Lord. Your servant is listening. Amen? So, nangusap ulit ang Panginoon. Alam nyo, doon nagsimula ang buhay ni Samuel na alam mo, one of the sharpest prophet in the Old Testament. The prophet Samuel. Grabe pag nagpropesiya yan. Dinidescribe niya ng detalyado. Ganito mangyayari, ito makakasalubong nyo sa ganitong oras. Hallelujah. That's a prophet. Not just yung palagay ko, meron kang makakasalubong. Tingnan mo lang kung mangyayari. Hindi. Ang totoong propeta, sasabihin niya yan, yung mangyayari. Amen po ba? On the dot. That's a real, alam mo, very rare yung mga ganyang mga tao. I saw rare prophets in the modern day that I was so amazed.
When they prophesy, they will say, you do not live in this city, right? You live in the other city, right? And your address is 37 Brownsville. Hindi niya kilala, di ba? You have a cancer here. That's a cancer. Oh no, the Lord is healing you. Those are prophets, I tell you. Amen. Prophets are prophets. This is what happened in your life in times past. And this is what's happening in your life. And the Lord has prepared something to you. All of those things na sinasabi nila, galing sa Panginoon, totoong nangyayari. Now, it is very important. I tell you, if you want to walk in the prophetic, you need to understand this. Listening prayer. Listening prayer. At hindi lang sa prophetic, mga kapatid. Ang lahat ng Kristiyano gusto ng Diyos marunong makinig sa tinig ng Panginoon. Para hindi ka mapahamak. Ilang beses ko nang sinabi sa iyo, nabubulagang ka lang. Peperahan ka lang niyang kachat mo. Hanggat hindi nagpapakita yan sa iyo. Huwag kang maniniwala. Di ba nabudol ka na nung araw? Eto ka na naman. Naintindihan niyo ba ako? Ngayon na matigas ang ulo, no? Pag natinik, malalim. Hindi, magkaiba yun, mga kapatid. Yung mabilis lumakad pag natinik, malalim. That's why it's very important for us. Amen? Diba ang hirap nung kasabihan na nasa huli ang pagsisisi? Sinabihan ka na nga ng Panginoon. That's why we need to understand how to listen to the voice of God. Are we learning something here, mga kapatid? Alam niyo po ba bakit 1 feet higher ang head sa heart? Alam niyo rin po bang 1 feet ang distance niyan? Ibig sabihin, kapag nakakakamali ang puso mo, gamitin mo yung isip mo. Hindi lahat ng gwapo, maganda pangako sa buhay. Naintindihan ho natin. Hindi, ba't ba ako napunta dito? Kasi nga gusto nga ng Panginoon, pag-ingatan tayo. Amen. You see, kasi kay Samuel who anointed David as king of Israel? Samuel. Kung hindi si Samuel sharp in listening to the Lord, he could have anointed the wrong king. He could have... Grabe itong propeta na to, mga kapatid. That's why I admire Samuel. Kaya ibig sabihin ng Samuel, God heard. That's the meaning of the name. God heard. God has heard. Kaya ang talas ng pandinig nito si Samuel. Di ba? Pumunta siya dun sa bahay ni Jesse. Dumating ang unang anak, si Eliab. Ito, tatanungin ko na naman sa inyo, pakibalikan nyo nga sino yung magkakasunod na yan. No? Tinanong ko na sa inyo yan, isang beses nyo nasagot Dumating yung unang anak, si Eliab, soldier, di ba? Ready na siya na i-anoint. This could be the man. Pero narinig niya that's why it's very important yung listening prayer. Sabi ng Lord, wag yan, hindi siya. Man looks at the outward appearance, but God looks at the heart. Dumating yung pangalawa. Sino yung pangalawa? Tingnan nyo. Yung pangatlo si Shama. Sino yung pangalawa? Tapos na, sige na nga, ayaw naman. Naubos na yung 7 anak. Pero nyo, kung hindi sharp si Samuel makinig sa Lord, ubos ang 7. 1, 2, hindi yan. Sinasabi ng Panginoon, anak, hindi yan ang boyfriend para sa'yo. Sumunod, hindi na naman yan. Pangatlo, hindi na naman yan. Okay. Mga anak, kung matigas ang ulo, Pag sinabihan ni Lord at sinabihan ng pastor na spirit-filled, makinig. Amen po ba? Hindi maboborn again din yan. Isasama ko sa church ang pangako, pastor. Ilan na po ang kilala namin na ganyan ngayon. Suffering because of hard-headedness. Because the Bible says, do not be equally yoked together with unbelievers. For what fellowship has light with darkness.
No? Huwag yung marunong ka pa kay Lord. Sinasabi na nga ng Lord, hindi nga yan. Kasi ang pag-aasawa, hindi yan, parang kanin yan na mainit, pag napasok ka, iluluwa mo, walang atrasa niya. Mabuti pa. Amen po ba? Na hindi mo pa naisusubo para hindi mo na iluluwa. May nagsabi na sa'yo, mainit yan. Mapapasok ka. Pero hindi, sarap po. Di ba? Ayan na sinasabi sa'yo. Di ba? Kasi ito sa relasyon ganito, meron 5 klase ng singsing. Una, engagement ring. Sino nakakalam niyan? No? Pag niligaw pa lang, siyempre, sarap ng feeling, kilig, ang sarap, binigyan ako ng engagement ring, ang sweet-sweet niya. No? Pagkasal na kayo, wedding ring. Yes, talaga naman bongga yung kasal. Ang daming handa, ang daming bongga mga ninong. Di ba? Meron akong alam na ganyan. Mga ninong talagang bigatin. As in, bigatin talaga. Kasi malalaki. Di ba? Joke lang. Joke lang. Hindi, talagang mga taong mayayaman. Pero, yung pangatlong ring na sinuot nila, ano po? Engagement ring, wedding ring, suffering. Pag hindi mo natagalan yung suffering, tiriring ka. Okay. Yung panglima niyan, irribing. Okay, ewan ko. Kalimutan niyo na. Erase. That's why we have to understand how to listen to the voice of God. Are we learning something here? Open rebuke is better than secret love. Now, God has created the human soul which comprises of mind, will, emotion, and intellect so that He can communicate to us through our sanctified imagination or our mind. Parang seminar tong ginagawa ko sa inyo. Please take note very, very carefully, okay? So, nilikhaan tayo ng Diyos, nilikhaan ng Diyos ang tao na mayroong tinatawag na human soul o kaluluwa. Ang kaluluwa po natin, ang bumubuo po niyan yung isip, o mind, yung will, yung emosyon natin, at yung intellect. Okay? Kasi 3 bahagi tayo, spirit, soul, and body. So, yung soul comprises of mind, will, emotion, and intellect. So that God can communicate to us through our sanctified imagination or through our mind. So, God has given us the ability to imagine so that He can show us things that are beyond what our naked eye can see. Sino sa inyo may kakayanang mag-imagine? Lahat tayo, hindi pwede. Lahat tayo, hindi pwedeng wala. Lahat tayo binigyan ng kakayanang mag-imagine. So, God has given us the ability to imagine so that He can show us things that are beyond what our naked eye can see. Kasi hindi lahat ng truth yung nakikita lang ng naked eye natin. Limited lang yung nakikita ng eyes natin. But God has given us the ability to imagine so that He can show us more than what our physical eyes can see. And sabi sa Ephesians chapter 3, verse 20, now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine. Imagine. According to His power that is at work within us. So His power is at work within us, causing us to imagine things that these eyes cannot see. That's how God communicates to us. Kaya ang isang Christian life, napakaganda kapag binigyan ka ng Panginoon ng sanctified imagination. Glory to Jesus. Yung salita ng Diyos, nagiging buhay sa'yo. Nakita, ang pinaka-sample ko nga dyan, yung Superbook . Ang galing ng sanctified imagination ng mga gumawa ng Superbook. Ano yung tsura ni Elijah, paano nilagay yung mga bato, paano nilagay yung... Diba? It's through the imagination of the director, the writer, the producer, all the orchestrator of that. Para yung mga manonood ng mga bata, yung nakasulat, makikita nila. Pero kung wala nun, anong gagamitin natin pag nagbasa tayo? Imagination natin. Amen po ba? That's why God communicates to us through our soul, through our sanctified imagination.
Kaya sabi sa Tagalog, Efeso 3:20, purihin natin ang Diyos na makakagawa na higit pa sa hiningi o inaasahan natin sa pamamagitan ng kapangyarihan niyang kumikilos sa atin. Now, what is this sanctified imagination all about? Okay, sanctified imagination is the gateway. Everybody say gateway. This is a gateway to supernatural visions and impressions. Supernatural visions, impressions. Ibig sabihin, yung mga nakita ni Ezekiel, ni Isaiah, no? Ni Jeremiah, ang ginamit ng Panginoon doon, yung kanilang sanctified imagination for them to see all of these things and then to write them down. Oh, God has given us the ability to imagine, okay, in-emphasize ko, with purity of the mind. Kasi merong unsanctified imagination eh. Amen po ba? Pag ang mind mo unsanctified, ay, kung ano-anong naglalaro dyan. Okay, it has to be cleansed first. Amen. Pag sanctified, sigurado ko ang Diyos ang magwo-work dyan. Kaya ipinalilinis ang isip. Amen? Para makakommunicate ang Diyos sa atin. Kasi itong pangako ng Diyos Joel chapter 2 verse 28, and it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit on all flesh. Your sons and daughters shall prophesy. Your old men shall dream dreams, and your young men shall see visions. Your young men shall see visions. Okay? So, we see visions through our sanctified mind. Through our soul. Spiritual ho kasi yan. Spiritual na bagay yan. Ang nakaka-perceive niyan, your soul, your sanctified mind. Pero kung ikaw nakakakita through your naked eye, ibig sabihin, you pass through already. Amen po ba? The norms of seeing visions. Nakikita na ng physical eye mo eh. Amen? So, masyado ka nang na-enhance nun, and it's also possible. Okay. That's why the instruction is, we must renew our mind. Everybody say, we must renew our mind. Oh, kailangan ng isip natin, no, ay talagang maborn again. Sabi sa Romans 12:2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Sa Tagalog, huwag ninyong tularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip. Ng inyong mga isip. Para malaman ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, ganap at kalugod-lugod sa kanyang paningin. Roma 12:2. Be transformed by the renewing of your mind. Your mind is very, very important. Our minds. Ibang sinasabi, sa isip lang yan. Takot ay nasa isip lang. May katotohanan doon. Amen po ba? Okay, because there are 3 battlegrounds in the Christian arena. One is the mind, another is the heart, and third is the mouth. These are the 3 battlegrounds. Sinuro ito ni Pastor Alisa sa atin many years ago. The 3 battlegrounds, the mind, the heart, and the mouth. Okay? The mind, yan ang unang-una, no? Sabi sa 2 Corinthians 10, verse 3-5, for though we walk in the flesh, we are not waging war according to the flesh, for the weapons of our warfare are not of the flesh, but have divine power to destroy strongholds. Tingnan nyo kung ano yung strongholds. We destroy arguments and every lofty opinion. Amen? Puro tumutuko yan sa pag-iisip Pangangatwiran. Okay? Race against the knowledge of God and take every thought captive to obey Christ. So, ang laban ng espiritual nandito. Kapag nakumbinsi ka ng diablo sa pamamagitan ng isip mo, na ganito ka, wala kang magagawa, talunan ka, orphan ka, mahina ka sa math, hindi ka papasa sa exam, hindi ka papasa sa trabaho. Kapag na-meditate mo yon at natalo ka ng kaaway, talo ka. Saan pa lang? Dito. And then it will manifest physically or literally. Kaya the first arena or the first battleground is in the mind. In the mind. Pangalawa po is in the heart. Heart, yung puso, yung damdamin natin, no?
Sabi ng Jeremiah 17 verse 9, the heart is deceitful above all things and desperately sick. Who can understand it? Deceitful daw ang puso. Kaya kaya nga sabi ko sa inyo kanina, 1 feet higher ang mind kaysa sa heart. Amen? Sometimes, bulag ang puso. Deceitful. Kasi yung tigidig. Di ba? Naiintindihan mo ba natin yan? Hallelujah. Parang estudyante na tinawag, spell cat. C-A-T. Very good. Spell dog. D-O-G. Very good. Spell horse. H-O-R. Sabi ng teacher, bilisan mo. Tigidig. Okay. That's it. Hindi niya nakuha. Kalimutan niya na naman yung joke na yan. Okay. Kasi yung bagal eh. H-O. Faster! Tigidig. Binilis na. Kasi horse eh. Yun, nakuha niyo rin. Okay. So, wag natin yung puso. Ba't ako napunta? Sa heart tayo eh. The heart is deceitful above all things and desperately sick. Who can understand it? Sabi sa Tagalog, ang puso ng tao ay mandaraya. Higit sa lahat. At lubos na masama. Sinong nakakaalam kung gaano ito kasama? O ano pa sabi ni Lord Jesus sa Luke chapter 6 verse 45? The good person out of the good treasure of his heart produces good. And the evil person out of the evil treasure produces evil. For out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kaya, the battleground, the heart is also a battleground. Ano sabi sa Tagalog ng Lucas 6:45? Ganon din naman ang tao. Ang mabuting tao yung sasalita na mabuti dahil puno ng kabutihan ang puso niya. Ngunit ang masamang tao yung sasalita ng masama dahil puno ng kasamaan ang puso niya. Sapagkat kung anong nasa puso ng isang tao, yun din ang lumalabas sa kanyang bibig. Kaya gusto mo malaman kung ano laman ng puso ng tao? Hintayin mo magsalita. Yun ang laman ng puso niyan. Amen po ba? Kaya battleground din ho yung puso natin. Kailangan pag-ingatan ng puso. Laging sinasabi ito ng Pastor Alisa, ang puhunan sa paglilingkod sa Panginoon ay puso. Pusong dalisay. Hindi galing, hindi talento, hindi abilidad, hindi pera, hindi yung natapos sa pag-aaral. Tamang puso ang puhunan. Pangatlong battleground. Pasensya na ako kayo. Seminar kasi ito ngayon dito sa Sunday service. Okay. Pangatlo po ay, the third battleground is the mouth. Everybody say the mouth. Okay, death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. Proverbs 18 verse 21. Ano sabi sa Proverbs 18:21? Ang kamatayan at ang buhay ay nasa kapangyarihan ng sinasabi natin. At kakainin mo yung bunga na sinasabi mo. Ayoko po yun, mga kapatid. Kaya mag-ingat tayo sa mga sinasabi natin. Amen? Gustong-gusto mo yung mga sinasabi mo, kakainin mo yung bunga na sinasabi mo. Kasi bumabalik yan sa'yo. So if you want life, speak life. If you want that, speak that. If you want to be criticized, criticize other people. If you want to be judged, judge other people. Matthew chapter 7 verse 1, judge not so that you will not be judged. Because the measure you use is the same measure that will be used to you. Amen. Mag-ingat po tayo. Bago magsalita, no? Ay wag na lang magsalita. Bago magsalita, wag na lang magsalita. Okay? We can also zip our mouth because it is also a battleground. Ang sabi ni Jesus sa Mark 11:23, gaano kapangyarihan ang sinasabi natin? Truly I say to you, whoever says, everybody say says. Everybody, sabi ni Jesus, truly I say to you, whoever says to this mountain, be taken up and thrown into the sea, and does not doubt in his heart, but believe that what he says will come to pass, it will be done for him. So, importante po ang mga sinasabi natin. Pero balik po tayo doon sa listening prayer. Sinabi ko lang sa inyo yung 3 battlegrounds. Balik po tayo doon sa listening prayer. So, we listen to God while praying through our mind. Kasi sabi ko nga, battleground ng isip eh.
nangungusap ang Diyos sa ating sanctified imagination. That's why we must understand na kailangan manalo tayo dun sa tatlong battleground na yon. The mind, the heart, and the mouth. Okay? So, we listen to God while praying through our mind. That is why we should ask God to give us sanctified imagination. Who wants sanctified imagination here? Gusto niyo po, sanctified imagination? Of course, we want it. Because if your mind is not sanctified, sabi dito, we build castle in the air through our wrong thinking. Yung stronghold, ikaw mismo ang nagtatayo kapag mali ang isip mo. Anong castle? Kastilyo, kaharian. You build castle in the air through your wrong thinking. Hindi ka na makagalaw, hindi ka na makakilos kasi negative ang iniisip mo. Amen? Ayokong lumabas. Kasi pag lumabas ako mag-isa at nagmaneho ako mag-isa, pag naflatan ako, walang tutulong sa akin, hindi ko alam ang vulcanizing, hindi ka na lumabas. Kasi you build castle in the air through your wrong thinking. That's why the mind has to be sanctified. Ang sabi sa 2 Corinthians chapter 10, verse 3-5, though we walk in the flesh, we are not waging war according to the flesh. For the weapons of our warfare are not of the flesh, but have divine power to destroy strongholds. We destroy arguments and every lofty opinion raised against the knowledge of God and take every thought captive to obey Christ. 2 Corinthians chapter 10, verse 3-5. Ano pa sabi po sa Proverbs 23, verse 7? For as he thinketh in his heart, so is he. Kung ano iniisip niya, nagiging siya. Amen. Kung ano ang iniisip ng isang tao patungkol sa sarili niya, yun na nagiging siya. Di ba, na-illustrate ko sa inyo yan, yung naging Miss Universe. No? Naging Miss Universe. Nung actual pageantry niya, talagang sanay na sanay siya na lumakad, pati yung, diba, yung ulo and everything. So sabi, but parang ano ka na, sanay na sanay ka dun. First time naman na dumalo, di ba? Tapos confident na siya yung mananalo, siya nga po yung nanalo. Alam mo yung practice pala nung contestant na yun, bata pa lang siya. Sineset up niya na yung sarili niya, nakaharap siya sa salamin, kung lumakad. Tapos nasa mindset niya na balang araw pag sumali ko sa Miss Universe, ako yung mananalo. Hallelujah. You get something. Kung ano yung nasa isip mo, yun na magiging ikaw. Kaya yung mga bata, tinuturuan natin na huwag ma-disappoint, huwag magiging ganito yung iniisip sa sarili nila. Diba? Magiging doktor ka. Diba? Magiging abogado ka. O magiging pastor ka. Diba? Daniel, since maliit pa, tawag na namin yan, Dr. Daniel. Dr. Daniel. Tapos ang dami nag-prophesy sa kanya, mga taga Bethel Readings, kung saan-saan. Pag bina-prophesy siya, we saw that you're going to be a medical doctor one day. Hallelujah. Kaya tawag namin, Dr. Daniel, nung nag-ano siya, birthday siya, naka-ano pa siya, naka-lab gown, may stethoscope. Ang tawag namin, Dr. Daniel. Amen? And she's so determined. And I also believe that. Amen po ba? Pag tinanong niya, anong kukunin mo pagdating ng panahon? Wala iba yung sasagot siya. Maaaring lawyer, maaaring teacher, hindi po, doktor talaga. Medicine talaga. So let's do this on our children. Declare, pronounce, and also teach them the right way of thinking kung anong magiging sila. Hindi yung, kasi minsan tayo pa yung nagsasabi, yung mga magulang Di po ba? Nang hindi maganda, nang negative. Yun yung natatanggap nila. Di ba? Kung ano yung sinasabi ng magulang sa kanila. Oh. Sabi ng ng tatay ko, ganito raw ako, kaya ganito ako. Di ba? So you declare, you are blessed, you are anointed, you are beloved, you are smart. No? If you're smart, use globe. So, ibig sabihin, mag-declare tayo ng you're the head and not the tail. No? You'll be at the top and never at the bottom. You will lend and you will never borrow. Ganon dapat yung mga declaration natin. You're a joy in the family. You're full of the strength of the Lord. Hallelujah. Kasi para yun yung magiging thinking ng mga
bata. So why? Because we sin, konti na lang. Konti lang. Alam ko konting slides na lang. Because we sin through our wrong thinking. Sa isip pa lang natin, kapag mali ang inisip natin, nagkakasala na tayo. Do you believe that? Do you believe that God can see what's on your mind? Kung yung asawa mo nga, nababasa iniisip mo eh. Si Lord pa. Sino dito may asawang ganon? Yung naiisip yung ng asawa mo yung iniisip mo. Ako lang? Oh. Alam mo mga kapatid, sa isip pa lang natin, nakakasala na po tayo. Tama po ba? Dapat nasa isip po, nasa puso natin yan. Sabi ni Jesus, I say to you that everyone who looks at a woman with lustful intent has already committed adultery with her in his heart. Matthew 5:28. This is a very strong word. Hindi ka pa actual na nakikipag-commit ng adultery, tinignan mo pa lang ng mahala yung babae or yung lalaki kung ikaw man ay babae. Nag-commit ka na ng adultery dun sa tao na yun. Sa isip mo, sa puso mo. Parang meron ng spiritual bonding ka agad na naganap. Ganon kalalim ang Panginoon eh. Kaya yung mind natin, ipapasanctify natin sa Lord. Amen po ba? So what do we do to sanctify our mind? Answer, through the proper meditation of the Word of God. Paano po ipapasanctify ang isip? Through the proper meditation of the Word of God. Saan po nakasulat? Ephesians 5:26-27, that He might sanctify her, having cleansed her by the washing of the water with the Word, so that He might present the church to Himself in splendor, without spot or wrinkle, or any such thing, that she might be holy and without blemish. Paano po nahuhugasan? Sa pamamagitan ng tubig na salita ng Diyos. Nakita nyo kapag ang isip nyo, salita ng Diyos, salita ng Diyos, salita ng Diyos, very quick ang Holy Spirit mangusap sa isip mo. Amen? Pag mag-isip ka pa lang na masama, meron nang i-inject ang Holy Spirit sa'yo. Amen. Sasabihin ng Lord sa'yo, judge not so that you will not be judged. Kasi pag nakakita ka, ang ganda ng mata nun gano'n di ba? By nature kasi, pintasero mga tao, di ba? Pero sabihin ng Lord, judge not so you will not be judged. Kung hindi mo alam yung word na yon, di walang magkikleanse ng mind natin. That's why the Word of God is so important to everyone. Kung hindi mo alam yung Matthew chapter 5, verse 28, na kapag tumitingin ka pala, nagkakasala ka na ng adultery kapag mahal yung pagtingin mo. Ang dami mo na palang kasalanan na adultery, hindi mo pa alam. Pag alam mo yun, mapipigilan ka. Amen po ba? Because you know you are sinning against God through your thoughts. Kaya ang sabi sa Joshua 1:8, this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do all according to all that is written in it, for then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Everybody say, meditate. Ibig sabihin, pinagbubulay-bulayan mo, ini-internalize mo, kinakapamuhay mo ang salita ng Panginoon. Kaya kapag may lumabas sa bibig mo, lumalabas sa bibig mo, salita ng Diyos. Kasi out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Wow. Amen? So alam na po natin paano ipapalinis ang ating isipan. Through proper meditation of the Word of God. And another powerful and effective way, nakita po natin, to receive impressions from God is through deep silence and meditation. Ito po kapag ka na-sanctify na yung mind. There is a practice that we are doing called soaking, called being still before God. Ang tawag namin yung deep silence. Ang tawag namin deep silence. Okay? Kasi through those deep silence and meditation, God can communicate through your sanctified imagination. Kaya importante yung being still before God. Ito yung listening prayer. Everybody say, be still. Yan. Psalm 46 verse 10 says, be still and know that I am God.
I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. Ang sabi ng Panginoon, tumigil kayo. Ibig sabihin, tumahimik kayo at kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Ako'y pararangalan sa mga bansa. Ako'y papupurihan sa buong mundo. There is a practice here in our church, yung soaking, no? So, we praise and worship tayo, di ba? Tapos, mananalangin tayo. And then, dadating tayo dun sa soaking. Everybody just in deep silence, meditating God's word and connecting to God. And then suddenly, you hear, you see, you hear, you experience supernatural things. And then you write them down. It's very powerful. It's very effective. At napakagandang practice po nito. At alam niyo po ba, kapag ang isang tao marunong mag-practice ng quietness, lumalakas siya. Lumalakas. Lumalakas spiritually, lumalakas ang buong pagkatao niya. There is strength in quietness. Everybody say, there is strength in quietness. Oh, hallelujah. Kaya hindi lahat ng tahimik, mahina. Hallelujah. Mas lumalakas ka nga. Sabi sa Isaiah 30 verse 15, for thus says the Lord God, the Holy One of Israel, in returning and rest you shall be saved. In quietness and in trust shall be your strength. In quietness and in trust shall be your strength. So you are strengthened as you soak yourself quietly in the presence of God and as you begin to just listen to His voice. Because the Lord can speak much thing in our minds when we are soaking in His presence. Ang dami po, experience po natin to. Ang dami pong nasasabi ni Lord kapag nagsusoking tayo sa presence niya. Then alam mo, ginagawa ko po, sinusulat ko po afterwards kung ano yung mga natanggap ko sa Panginoon. Para ikaw naman ay ma-encourage at ma-strengthen ng Panginoon. Kasi po, mga kapatid, kapag ang isip natin nakafocus sa Lord, our minds is on the Lord, we receive the completeness of life. We receive the completeness of life and our mind is focused on God. Where can you see that? Isaiah 26, verse 3 to verse 4. And sabi po, you will keep him in perfect peace, meaning shalom in Hebrew. You will keep him in perfect peace or in shalom, whose mind is stayed on you because he trusts in you. Trust in the Lord forever, for the Lord God is an everlasting rock. Ibig sabihin po ng shalom, completeness of life, absence of agility, and noise, and all of these distractions. And not only that, peace, health, healing, no, wealth, lahat po kasama doon sa word na yun. Yung shalom. Kaya completeness of life ang tawag ko dyan sa shalom. So, paano magkakaroon ng shalom? If your mind is stayed on the Lord. Kaya pala sabi sa Hebrews 12:2, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. So, a person can experience all of these things, sinasabi ko sa inyo, na listening prayer, if that person has personal relationship with the Lord. Kung walang personal na relationship sa Lord, I tell you, forget about this teaching. So, if you want to experience these things that I am talking about, we must have a personal relationship with the Lord Jesus Christ. How do we have a personal relationship with the Lord? Simple things. Number 1, believe. Number 2, confess. Believe and confess. Saan po nakasulat dyan? Romans chapter 10, verse 10. For with the heart one believes and is justified, and with the mouth one confesses and is saved. Kailangan mo lamang po manampalataya at bigkasin ng bibig mo na si Jesus ang iyong Panginoon. Maliligtas ka. Tumayo po tayong lahat, mga kapatid. Panginoon, maraming salamat po sa katuruan nito, bagamat ito po ay mahaba, subalit alam namin na ito ay napakahalaga na matutunan namin bilang mga mananampalataya. Yung kakayanang makinig sa tinig ninyo or listening prayer or how to listen to the voice of God. Lord, thank you for teaching us that there are 3 battlegrounds in the Christian life: the mind, the heart, and the mouth. And Lord, I just want to thank you because you're teaching us today that you can communicate to us through our
mind or our sanctified imagination. Kaya Lord, ang dalangin namin ngayon, likaan mo kami, Panginoon, ng malinis na pag-iisip, Panginoon. Pusong dalisay. Ito pong dalangin namin upang ang inyong tinig ay marinig namin ng malinaw. Lord, dalangin ko to sa lahat ng mga anak mo na nandito sa sanctuary. Create in us a clean heart, O God. Renew the right spirit within us. Sprinkle the blood of Jesus sa isipan namin, Panginoon. Lahat po ng mali, lahat ng arrogance and pride and lust of the flesh and lust of the eyes, O Lord God, all of these compromises, lahat po, even yung mga naisip namin na negative against our fellow men, or even against our brethren, Lord, I pray, let our minds be washed by the blood of Jesus. You said in 1 John chapter 1 verse 7, the blood of Jesus Christ is the cleansing agent. Hallelujah. The blood of Jesus Christ cleansed us from every sin. Even all the dirt in our minds can be washed by the blood of Jesus. Now, Father, we pray, linisin niyo po yung isipan namin, Panginoon. Cleanse it, Father. I know it's your will for us to connect to you, to listen to you, Lord, because you want us to enjoy fellowship with you. Now, Father, that's my prayer for each and everyone in this place and to each and everyone that is watching us online today. Yung isip po namin, sinasubmit namin sa inyo. Pinapasakop namin sa inyo. Thank you, thank you, thank you, thank you, Lord. Alam namin, Panginoon, it takes an education, O Lord God, for the soul, O Lord God, to really, Lord God, complete its sanctification. Now, continue to educate our soul through your precious word, Lord. That we may be presented to you, O Lord God, as holy, without spot, without wrinkle, without blemish, Lord God. Lord, I pray, yung mga kapatiran po namin na nandito na naka-experience ng mga traumas, yung mga hindi magandang pangyayari sa buhay nila na natanim sa isip nila. Lord, I pray, help them, I pray. Help them, I pray, Lord God, to be healed of all the bad memories, of all the abuses, of all the traumas. Kung sila man ay nasaktan, napagkaisahan, pinagtulungan, inabuso, nakaranas ng injustice at hanggang ngayon, nakatanim sa isip nila yon. Lord, I pray, help them to be healed. Heal them, I pray. Help them to forgive. Help them to release forgiveness right now. You know, the impression of the Lord in my heart is this. May bara po sa isip natin kaya hindi natin marinig ang tinig ng Diyos because of unforgiveness. We must learn to forgive from the heart. Can we do that right now? Meron pong mga ilan sa atin, probably nandito sa sanctuary or nanonood sa YouTube. Gustong-gusto mong marinig ang Diyos katulad ng itinuturo ko. Kaya lang parang hindi mo maranasan. But the Lord has impression in my heart. You need to release forgiveness so that your mind will be cleansed. Release forgiveness. No matter how bad yung ginawa sa iyo ng mga tao. Release forgiveness. Sabi mo, Lord, I forgive those people. I forgive this person, Lord. Lord, forgive them, for they do not know what they are doing. I tell you, this is powerful. This is powerful. Just obey it. Just do it. Just do the word of the Lord. Release forgiveness from the heart. Oh, rakaya miyanda masyande. Yes, Lord. Lord, ang nais namin, malinis na pag-iisip, malinis na puso, upang walang maging hadlang. Oh, rakay. Kung ikaw naman po ang kinokonsensya ng isip mo sa mga bagay na nagawa mong kasalanan, at yung sarili mo ang hindi mo mapatawad, I tell you, begin to forgive yourself. Forgive yourself. Maaaring sinasabi ng isip mo, hindi ka mapapatawad ng Diyos kasi grabe yung kasalanan na nagawa mo. Hanggang ngayon, inuusig ka ng konsensya mo. Begin to forgive yourself.
Because when you confess your sins to the Lord said, I will forgive you, and I will cleanse you, and I will forget your sins. Now begin to forgive yourself right now. Sabi mo, I forgive myself sa nagawa ko na yon, na bagay. I don't know kung ano yan nagawa mo. Just forgive yourself right now. And ask forgiveness from the Lord. Ask forgiveness from the Lord right now.